Sa isang malaking kumpanya, nagdesisyon ang may-ari nito, si Ginoo Ramirez, na magpanggap bilang janitor upang masuri ang tunay na kalagayan ng pamamalakad ng manager at staff. Kilalang masinop at patas si Ginoo Ramirez, ngunit matagal siyang nanatili sa likod ng mga operasyon kaya't gusto niyang makita ang tunay na nangyayari. Nag-apply siya bilang utility worker at tinanggap ng HR, na hindi man lang nagtanong tungkol sa kanyang karanasan. Sa unang linggo niya sa trabaho, agad niyang napansin ang pagkakaiba sa pagtrato ng mga tao. Ang ilan ay magalang at may respeto kahit sa kanyang mababang posisyon, ngunit ang iba, lalo na ang manager na si Mr. Cruz, ay laging mayabang, istrikto, at bastos sa mga nasa ilalim ng kanilang ranggo. Isang araw, habang naglilinis siya ng conference room, narinig niya ang manager at ilan pang staff na nag-uusap ng patago. Napansin niyang tila may malaking dokumento silang pinagtatakpan, isang proyekto na ginagamit nila upang magbulsa ng pera ng kumpanya. Naalarma si Ginoo Ramirez, ngunit nagpanggap siyang walang narinig. Sa sumunod na linggo, mas naging maingat siya. Habang nagpapanggap bilang janitor, lihim niyang sinusubaybayan ang mga transaksyon ng kumpanya. Napagtanto niyang ang manager at ang ilan sa mga senior staff ay sangkot sa isang malaking anomalya. Ang pagpapataas ng mga presyo ng supplies at pagpasa ng pekeng resibo upang makakupit ng malaking halaga mula sa budget ng kumpanya. Nang makakalap na siya ng sapat na ebidensya, inihanda ni Ginoo Ramirez ang kanyang plano. Sa araw ng quarterly meeting ng kumpanya, nagtipon ang lahat ng empleyado sa conference room. Laking gulat ng lahat nang pumasok si Ginoo Ramirez, hindi na bilang janitor kundi bilang may-ari ng kumpanya. Matapang niyang hinarap ang lahat at ipinaliwanag ang kanyang dahilan sa pagpapanggap. Kasabay nito, iniharap niya ang mga ebidensya ng korupsyon na kanyang natuklasan. Pinalabas niya ang mga pekeng resibo at ipinakita ang mga video recording ng kanilang mga usapan. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Cruz at ng kanyang mga kasabwat. May isa pang kasabwat na hindi niya inaasahan, ang head ng HR. Siya ang nagsisilbing tagapagtakip sa mga irregularidad ng kumpanya. Nang ipakita ni Ginoo Ramirez ang mga ebidensya laban dito, sinubukan ng HR head na ipagtanggol ang sarili ngunit hindi nagtagumpay. Sa huli, tinanggal ni Ginoo Ramirez ang lahat ng sangkot sa anomalya at piniling bigyan ng promosyon ang mga empleyadong naging tapat at masipag sa trabaho. Isa sa mga janitor, na naging mabait at magalang sa kanya noong nagpapanggap siya, ang itinaas bilang Assistant Facilities Manager. Mula noon, mas naging maayos at patas ang kultura ng kumpanya. Naging aral din ito sa lahat na kahit sino pa ang nasa mababang posisyon, kailanman ay hindi dapat maliitin, dahil hindi mo alam kung sino talaga ang nasa harap mo.